Narito na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong natitirang objectivity. Ang daming basura! Yan ang tumambad sa isang ilog sa Parañaque matapos ang malakas na buhos ng ulan. Common sense. Hindi pala ganun ka-common. Sabi yan ng misis ni Senador Robin Padilla na si Mariel Rodriguez. Eh di wow! Senador Pia Cayetano, may madramang eksena na naman Na naman. sa Senado. Meow, 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 No? meow. Confidential funds ng Office of the Vice President ginamit daw sa Christmas party. At Thanksgiving party. Oh. Isang matalinong AI analyst, inaalmahan na naman ang budget allocation para sa flood control projects. Very dedicated. Hipokrito! No? Luzon at Visayas, sarap trata na naman ang mga balita. Ako po si Ronald Llamas. Og sa mga kababayan nato sa Mindanao, maayong gabi. Syukran. Ako si Lovely Granada. At ito ang The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. Sabi nga sa campaign jingle noon ni Manny Villar, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Mukhang nagkatotoo yan. Napakaraming dagat ng basura. Matapos ang buhos ng ulan, nagmistulang dagat ng basura ang bahagi ng Parañaque City. Sino ba ang mga leader dyan? Agad isinagawa ang clearing operations sa mga basurang naipon sa Redemptorist Water Channel. Habang mano-mano rin hinahakot ng ilang tauhan ng gobyerno ang sangdamakmak na basura. Nagpaalala naman ang mga otoridad na bagamat may flood control at mitigation, dapat din maging responsable sa pagtatapon ng basura. Nako, nakita niyo po ba yung video na talagang literal na lumalangoy sa basura ang mga nagki-clearing? Grabe, no? At talagang walang scrub suit. Oh. Diba? Imagine mo Oo. yan kung makalunok ka. Grabe. Yung tubig baha. Hindi- Sobrang dumi nun. Diba? Actually, nag-comment nga ako dun, parang wala bang budget para sa protective suit man lang ng mga nagki-clearing? Saan kuweba ka ba nakatira, anak? Nasa Pilipinas nga pala tayo, ano? Ano ka ba? Eh, parang grabe, hindi makatao. Grabe, di ba? Mm-mm. Tapos, yung mga maleta boys, nasaan sila? Nasaan ba? Siyempre, sa mga Comfortable. 5-star hotel. Di ba? Oo. Napakalayo sa baha. Mhm. Di ba? Kumakain ng mga mamahaling mga champagne. Mhm. Di ba? At tumatawag at nag-uutos na linisin ang kanilang mga subdivision. Exactly. No? Baka bahain din. Nakakalungkot, Grabe. Yung mga makapangyarihan, maimpluwensya, mga may kapit, komportable ang buhay habang lumalangoy sa basura at dagat ng No. dagat-dagatang Ng igit. dagat-dagatang igit. Oo. Dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy kasi Oo nga. literally it's hell. Yes. Naalala ko nung kami ay nasa kolehiyo, Mm-mm. meron kami mga exposure at saka immersion program. Mm-mm. Dahil siyempre, yung mga alta na nasa universidad, hindi pa sila nakaranas ng hirap eh. Hindi pa sila nakakita ng mga squatter ng panahon na yun. Tawag na yun, urban poor. So, ang ginagawa ko, yung mga kaklase ko at yung sa universidad, dinadala ko sa Tatalon, dinadala ko sa Sapang Palay, dinadala ko sa Bangkulasi, sa Nabotas. Bangkulasi. Oo. Sa Bangkulasi, literally, yung mga bahay nila ron ay nakatayo on stilts sa putik na basura. Doon sila na, imagine mo yung mga bata na, Yes. na nakatira ron. No? Araw-araw papasok, dadaan sa putik at basura. Tapos habang natutulog, yung singaw ng basura at saka putik ay pumapasok sa kanilang mga ilong. Imagine mo yung ginagawa nun sa kanilang kalusugan. Sa Tatalon, nakatira kami sa tabi ng basurahan, tabi ng ilog. Yung mga inaagos na basura, kinukuha ng mga mahihirap. Baka kasi meron silang pwedeng ibenta. Kaya literally, nilalagay nila sa panganib yung kanilang sarili Yeah. para kumuha ng basura na pwede nilang ibenta ng
piso, 10 piso para makakain yung kanilang mga anak. Mhm. Yun yung napakalaking divide dito sa ating lipunan. Mhm. No? Yun At yung merong mga nag-aaral sa, alam mo naman, top schools, Mhm. tapos may immersion sila. And I believe binibisita din nila yung mga depressed areas. Pero ang nakakalungkot lang is parang ginagawa nilang content yung mga kababayan nating nasa laylayan. parang ginagawang Oo. poverty and suffering as a Mm. spectator sport. Mm. Parang Mm. gano'n, di ba? So, Imbis na makiisa ka, mm. ay ginagawa mong parang bahagi ng iyong drama. Mhm. No? Mhm. Eh, So- dapat naman hindi gano'n. No? Sana mabalik yung mga ganyan sa mga eskwelahan. Mhm. Pero para sa ibang layunin. Mhm. Pero of course, yes, this is about being responsible, no, sa pagtapon din ng ating mga basura. But yun lang ba talaga? Yun lang ba talaga ang... Well, lagi natin sinasabi, kinakailangan ng reset. Mhm. No? Kinakailangan ng reset sa mga prioridad ng gobyerno. Mhm. Di ba? Ito, pinakamalaki mong budget, 7.2 trillion. Mhm. Saan mo ilalagay yan? E di ilagay mo yan sa maayos na flood control, imbis na libo-libo, isa, dalawa lang. Mhm. Katulad sa Tokyo, katulad sa Denmark, no, Mhm. sa Copenhagen, isa lang ang flood control, Mhm. isa lang ang drainage system, Mhm. isa lang ang water impounding, Mhm. isa lang ang waste management, Mhm. no, yung basura, Mhm. yung management ng basura. Sa atin ang dami, dahil ang daming gustong kumita. Yes, Mga lintik yes. na yan, di ba? At saka very regulated. Sa South Korea, ang pagkakaalam ko, very regulated yung disposal ng basura. Actually, wala. As in yung, pinakita ko kasi yung video ko sa asawa ko. Mm. Sabi niya, wow, I cannot even imagine that. Kasi hindi daw talaga yan nangyayari doon. Oo. Dahil araw-araw may dumi. Mm. Araw-araw may waste. Mm-mm. Yung pagpapatakbo ng isang lipunan ay Mhm. napakahalaga ng management ng waste. Mhm. Hindi ang tapon dito, tapon doon, Mhm. landfill na puno na. Mhm. Kailangan may maayos kang waste management. Mhm. At magkaroon sistema. ka, yes, Mm. para magkaroon ka ng maayos na drainage system Mhm. at maayos na flood control. Dikit-dikit yan. Exactly. At sistema na mapipilitan yung mga tao na hindi tapon ng tapon. Yes. Hindi, mayroon tayong kailangan itapon. Yung mga trapo, yung mga corrupt, yung mga magnanakaw, yan Oo ang dapat nga. itapon, Oo di ba? nga. Wala naman akong nais ipahiwatig na lulunurin natin sila sa baha. Pero sila yung dapat itapon. Oo. Di ba? Huwag na nating isali sa balota. Yes. Ang sinasabi ko lang, the technology is there. The Right. resources is there. Mhm. Ang wala is the political will. Ang Mhm. wala is the ethos, the leadership, the Mhm. spirit. Mhm. Pinag-uusapan natin, nasa puso. Yun yung kulang. Mura lang yun, ha? Mhm. Mura lang yun, ha? Yung maayos na paninindigan, makatarungan na kaisipan, di ba? Right. Yung marangal na puso. Mahal ba yun? Mhm. Mura yun, ha? Mhm. Pero ang impact nun ay napakamahal Mhm. sa lipunan. Ang mayaman sa kanila, yung mura din. Yan. Mura. Oo, kaya dapat murahin talaga yung mga lintik na yan, no? Mga walang hiya, mga kawatan. Nag-adjust ang mga netizens kay Mariel Rodriguez. Kasunod yan ng nag-viral na 2022 video ni Mariel patungkol sa asawa niyang si Senador Robin Padilla. Heto po ang linya niya at kayo na ang bahalang umintindi at mag-adjust. Si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Paliwanag ni Mariel sa latest niyang video, hindi naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka legislator. Pakinggan pa natin siya. I realized na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na dun sa mga people na sabi nila, sobrang talino nila, ganyan, na tinitake pala nila lahat literally. Oo nga naman, hindi naman talaga common ang common sense kay Ang- Mariel. Ang kumun. Ang common. Oh. O komunista sila. Bagay sila. You know what? They're a perfect couple. Yes, nagko-compliment sila, di ba? Yes. Di ba? Parang yung minority, nagko-compliment sila lahat. Mm. Si Aimee, Oo. si Pia, Oo. si Alan Peter, Oo. si Robin. Talagang complimentary sila. Oo. You have to give them that, di ba? Oo. Puro kabanat eh. Hindi mo tinitignan yung
positibo sa kanila. Oo. Nako-compliment sila sa isa't isa. May nabasa nga ako na Mm. sana wini-wish niya, this is from Nutriban Republic, kilala niyo po, ano? Wini-wish niya na sana lahat tayo ay makahanap ng partner na katulad ni Mariel, na kahit gaano na ka walang hiya at embarrassing ang mga pinagsasabi mo, ipaglalaban ka pa rin at ipagtatanggol ka pa rin. Stand by your man. Yes. Diba? Stand by your man. Nakahanap ka na ba ng katulad ni Mariel? Maghahanap pa lang ako. Huwag na tayong pumunta dyan. Anak, pinapahamak ko na naman ako. Walang ganyan na. Oo nga, so, mga netizens ang nag-adjust. Rinig naman natin na sabi niya, nakapagpasa na ng bata sa bilibid. Aba, sa tingin ko naman, kung ganun siya ka-useful, ibalik na siya sa bilibid. Correct! Correct! Diba? Napakatalino mo, anak. No? Of course. Ha? The fruit doesn't fall very far from the tree. Nagmana sa'yo. So, kung mas useful siya doon, balik na natin siya doon. Oo. I-escort pa natin. Yes, lalo na Diba? magpatakas siya ng bato. Yes. oo. Bato ni Darna. Hindi, tsaka may expertise siya eh. Oo. Di ba? Ano Ng yun? Obstruction of justice. Oh. Di ba? Ng pagpapatakas ng fugitive. Kaya, doon na natin siya dalhin. Oo nga, yung bato ni Darna hinahanap. Yes, Pinatakas at- niya pala. At pag nahuli natin, Mm. edi sama sila ron. Kaso sandali lang dahil pupunta ng ICC. No? Baka, ang makasama niya ron, sino pa? Mm-mm. Edi yung merong mga ghost project sa Taguig. Right. Wala akong naisipahiwati. Kaya ha? Kaya pala, suportang-suporta sila dun sa nagdeklara na maging presidente. Kasi siya na lang ang natatanging pag-asa para mapalaya sila. Correct. Pero may latest survey Mm. na parang umaangat na sa kanila. Yung mga hindi pa nag-a-announce na tatakbo. Nakita mo ba yon? Mm. So, ingat sila. Okta ba ito? Parang, no? Hindi ko kilala yung mga survey films eh. Pero Wala parang kang dumadami. connection. Oh, parang dumadami. Yeah. At yan ay panimula pa lang nako-cover yung survey period ng unang linggo yata ng impeachment. Yes, yes. Oo. And lalo na ngayon, tinatalakay ang Article 1, Diyos ko Lord. Kaya nga maraming mga distraction na ginagawa. Kasi ayaw nila na makinig tayo sa mga Oo. baho na Biro mo. nailalabas. Biro mo, ang liquidation ay bago nakuha yung pera, no? December 13 to 18. Pwede pala nakuha yun. yung pera, December 22. Ang galing, di ba? Oo. Oh, kaya mo yun? Gawin ko yun. Hindi mo kaya yun. Magliliquidate ka sa mga magulang mo. Di ba? Ha? Wala na akong magulang. Hindi, yan kasi ang problema sa mga yan. Ang alam nilang liquidation, ibang liquidation. Igit. Wala akong naisipahiwatig, ha? Wala akong naisipahiwatig, anak. No? At maraming mga, pag-usapan natin yung mamaya, yung mga confidential na mga bagay. Oo, pati yung kanilang liquidation, confidential eh. Ano ka ba? Oo. Kaya, Mga monoblock chairs, yan. confidential, mga gamot. Grocery. Oo. Tila nasaktan ang napakadalisay na puso ni Senadora Pia Cayetano sa sinabi ni Bardagulan, Senador Raffy Tulfo. Inaalmahan kasi ni Tulfo ang tila hindi pakikipagtulungan ng kapatid ni Pia na si Senador Alan Peter Cayetano. Kaugnay ito ng minority black election para sa committee ni Tulfo. Sabi ni Tulfo, bakit hino-hostage ni Alan ang pagiging miyembro ng kanilang kasamahan sa kanyang komite? To the rescue naman ang kapatid na si Pia sa kanya. Pero may maanghang na buwelta sa kanya si Tulfo. Pakinggan natin. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Parang, Bicol Express.
Aray ko po. Oo. Ang anghang nun. Oo. Pinagsalamin ba naman? Paborito ko yun, ha? Oo. Oo. Masarap nga naman yun. Masarap yun, lalo na pag natalsikan ka sa mata. Bakit naman kasi tatalsik yun sa mata? Minsan kasi sagana kang kumain. Oo. Yung sili po, yung mata mo. Naranasan mo na yun? Hindi. Matalsikan ng sili. Hindi, nakasalamin ako eh. Pag kumakain kasi ako, tinatanggal ko yung salamin ko. Eh. So ayun na nga, manalamin daw yung iba dyan. Oo. Kasi sila yung madrama. Grabe, di ba? Oo. Ang hirap, sasabihan mo pa nun, si Rafi Tulfo, di ba? Ba't naman kasi? Nakilala yan sa ipatulpo mo, tapos ikakanto mo, Yes. ano nangyari tuloy sa'yo? Oo. Ikaw yung naikanto. For many years naman daw sa Senado, or sa public service, wala naman daw nga drama na nakikita si Pia. Ngayon lang daw mayroong ganitong drama. Ngayon lang ako nakakita ng ganito klaseng Senado eh. Ha? Sa aking almost 50 years in politics. No? Sana, after 2028, ay mabago na mga yan. Marami pang pangasar na balita sa pagbabalik ng The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. Nagbabalik ang The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. Inilabas na ang ilang pinaggamitan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Talaga? Ilang makatuturan na proyekto lang naman ang kinapuntahan yan. Kabilang sa pinagkagastusan nila ay Christmas activities at gift giving. Saya! Meron ding pa tree planting at namigay din ng wheelchair. Kasunod ito ng mga dokumentong ipinasa ng OVP sa Commission on Audit matapos silang ma-issuehan ng Notice of Suspension. Nakakitaan kasi ng irregularidad sa paggamit ng confidential funds noong 2022. Grabe yan, ha? Yung pinapasoli sa kanila, mahigit 400 million. Exactly. Diba? Sabagay, kung nakita mo naman yung nilabas ng AMLA dun sa bank account ng mag-asawang Duterte, billion-billion naman. So, pareha lang. Oo. May Ano ba pambalik sila, Ano ba kaso yan? ayaw nila ibalik eh. Ayaw nila ibalik. Nilalaban talaga nila. Prinsipyo. Ano ka ba? No? Maprinsipyo sila eh. Exactly. Kung ano yung nagawa na nila, Oo. panindigan na. Hindi. Tsaka pag nahuli ka, no? Pag nahuli ka, mali yun ang huli. Oo. No? Ang tawag doon, selective justice. Exactly. First, yung mga prosecutor ay persecutor. Of course. Diba? Of course. Diba? O, bakit wala pang nagbibilang ng 51 billion na nakuha ni Pulong Oo nga. sa kanyang distrito sa Davao? Exactly. Na lumalangoy sa baha tuwing tag-ulan. Yes. Ano yun? Selective Pero yung mga... ignorance? Selective amnesia? Oo. At saka, ito ang nakakalungkot. Kasi kapag binabalita yung baha sa Davao City, yung mga taga-suporta ng pamilyang ito ay wala kami nakita, wala kami narinig, or kuhupa din naman yan after 2 hours. Normal talaga yan. Tapos meron ka pang political analyst, ang lakas ng loob na bumanat sa flood control project. Exactly. No? Sila nga, grabe yung kanilang mga flood control. Diba? Exactly. Saan ba nauso yung libo-libong flood control? Exactly. Diba nung gobyerno nila? 13,000 mahigit. Halos 14,000. Flood control projects Oo. ng dating under the term of Duterte, di ba? Yes, yes. At ngayon, kita naman natin ang resulta. Impressive yung numbers, pero kumusta? Impressive din ang lalim ng tubig. No? Sabi nga ng isang governor, dati kasi hanggang baywang yan eh. Ngayon hanggang tuhod. Akala ko hanggang baba. No. yung mga kaibigan kasi nating DDS, hanggang lagpas baba daw yung yung mga pangalipusta rito sa show mo. Oo. Kasi Oo. naman sinabi ko na lagpas tao yung Oo. baha sa Davao. Oo nga. Lagpas tao naman talaga. Oo. So yun, natira tuloy ang baba mo. Anak, ingat ka. No? Sabi nga, don't throw rocks if you live in glass houses, di ba? Parang tagig lang yan, di ba? Bato ka ng bato. Exactly. Pero
may something dito sa confidential funds na ito eh. What do you think the Filipino people should see in this? Na ayun, ginawang pang Christmas party, tree planting, confidential ba yun? It's the tip of the iceberg of impunity. Mm. Paano nung siya ay mayor, Mm. mahigit 400 milyon ang kanyang intelligence fund, confidential fund. Diba? Nakasanayan na yan eh. At walang nag-check. Mm. Kaya ngayon, biglang may nag-check, yan yung resulta. Ganon Oo. karami ba? Ganon karami ang intelligence. Bakit parang hindi naman nakikita ang intelligence? Ay, oo. Totoo. Totoo yan, no? Next time, pag magbibigay tayo ng intelligence fund, kailangan may IQ test. Kailangan merong test ng integridad. Dapat may test ng accounting. Biro mo, Vice President, Secretary ng DepEd, pinakamalaking budget sa buong gobyerno, hindi nagbabasa ng circular ng COA. Exactly. Ano ba yan? Diba? Ano ba yan? Nabasa ko nga yung post nyo na mamigay naman ng intelligence fund kay Robin. May nag-comment doon. Natuwa ako sa comment niya. Sabi, paano mamimigay? Siya mismo walang intelligence. I love that. Oh, ikaw talaga, anak. Bawas-bawasan mo yan, ha? Magpakabait ka na. Isang artista at direktor. Kilala siya sa mga nakakatawang karakter sa pelikula at mga satirical politician character. Welcome to the lovely show, Mr. Leo Martinez or Congressman Manik Manaog. Ay, magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyo. Magandang Ay, naku, araw. Ay, Ano yung bit- alam mo naman tayo, lagi naka-suitcase. Anong pasalubong niyo sa amin? Aba, Ako? pasalubong ko sa inyo. Wow, may keso? Okay, so, Din. ayan. Piato? Piatos. Ay, kilala ba ninyo yung mga yan? Ano ba? Ayan. Multi-grain snack. Ayan ang mga nalabas ngayon eh. Kayo pala ang napuntahan nito. Oo, ako'y beneficiary. Hindi ako yan. Salamat naman at namahagi kayo Oo, ng inyong ay- grasya. Kong, Aba kadami ko namang nakuha bakit naman di ako mamamahal? Yan. Bili nyo naman yun. yan, oo. Maraming salamat po at naamunan kami dito sa Lovely Show. Kahit papano. Kung Manik Manaog, Ay, ano? budget process na naman ngayon. So masayang-masaya kayo. Aba, hindi ang mga sanay di yan yung mga insertion. Yan, no? Ayan, ang gustong-gusto ko diyan pag ganyan ng budget insertion. Yan. Mahigit 100 plus na naman yung... Ang mga- insertion? Yung ang tawag doon? Unprogrammed funds. Idea na magiging flood control. Yeah. May flood control project po kayo. Ay, dati, siyempre. Oo. Ngayon nasisilip na, di ayaw ko na. Oo. Ay, talaga ba? Iba naman racket. Mahigit 110 billion yata yun. Oo, pero ibabalik na naman di ba? Ngayon, binabalik na naman yung mga baka magka-project ulit Baka ako. flood control pero ibang pangalan naman. Oo nga, ay wala naman silang gawa sa akin sa mga project na gayaan. Gawin ang akin talagang matagalan ang gawa. Hindi pwedeng matapos sa isang taon o 2 taon. Para mas malaki kita. Ay, siyempre, Oo. ay ang aking tulay na pinagagawa ay yung parallel sa river. Yan. Kaya pwede talaga kayo. Baguhin na natin ang pangalan nyo. Balik Manaog na. Ay, Balik-balik ang mga Oo, flood control eh. Oo nga projects. po, kahit na nabubunyag yung inyong modus, sikat na sikat pa rin po kayo among the voters. Abay, Bakit po kadami kaya? namang gusto ng gayon nabibiyayaan sila Paano nyo po nagagawa yun? Ay, madami sa ating kapartido ang lakas tanga party. Oo. Na pinangungunahan yung mga nakabigoting gayaan. Ayan. Oo. Talagang. Wala na bang pipigil sa kapal na mukha Ayun ng na mga nga. kapwa nyo Ayun na nga. congressman? Ay, hindi lang congressman, pati senador. Siyempre, siyempre. Oo. Mas magaling sila. Oo. Ako nga ay mukhang bagito ako sa mga project ng mga senador, mga
concession ng mga ginagawa ng Oo. mga yan. Ito si Kong Manik Manaog, no? Bata pa kami, Kong na yan. Oo. No? Kami buntot na kami nito eh. Kung hindi nyo alam, 80 anyos na yan. Ha? 81 naman. O, 81. Ay, talaga ba? Kahit mukha akong mas matanda sa kanya. No? Sa Google, 76 siya eh. Hindi, mali eh. Mali. 1950 daw ako pinanganak, 1945. Ginugel ko po talaga kayo kasi ang pagkakaalam ko talagang isa kayo sa mga kurakot. Oo, matagal na. Oh, pero idol yan. Oh, idol ang karamihan. Actually, nung binubuo namin itong mga programang ganito, katulad ng 4 Alas, katulad nitong The Lovely Show with Ronald Llamas. Extra lang ako rito. Kong. Yun yung nasa isip ko. Satire, ridicule, di ba? Yun yung labanan ngayon. Dahil yung mga makakapalang mukha, uminipis yan. Dahil sa mga katulad ni Congressman Manik Manaog. Well, credit nito ay kay sa aking kaibigan na mayapa na si June Urbano, si Mr. Si June. Nakita ko rin yun. Si Mr. Shuli. Oo, si Kasi Mr. Shuli. tinanong ko, bakit ka ba nagawa niya mga lintik na mga Mongolian barbecue na yan? Sabi niya, gawin ang mga, ang tao, ang Pilipino, may sakit. Pero ang Pilipino parang bata, pag binibigyan mo ng gamot, ayaw ibuka ang bibig. Kanya kailangan patawanin mo sila para bumuka ang bibig at doon mo isasalpak yung... Yun ang natutuhan ko kay June Urbano. Kanya ako Alam mo, kung buhay si Mr. Shuli ngayon, yari yung mga chinador na yan. Nako! Yari ang mga tulad ni Kong. Yari yung China na ang tingin kay Kong Manik Manaog, unggoy. Oo, ay nako, isa pa yan. Ang mga, ayaw ko na lang magmurat, bawal yun eh. Okay lang po, you can do Pero it. yung mga lintik na yan, mga ayan sabi ko nga yan, mga yan, yung mga China na yan, ay very parent, magulang. Ay sabi ko, kadami na rin natin Pilipinong magulang, ay makikipagtapatan kami sa iyo. Very yung mga parent. magugulang dito, tsaka yung Very magulang na parent. China, mukhang nagsama eh. Yan na nga eh. Para sa 2028? Ay, siyempre. Yan eh, lakas tanga party nga yan eh. Kanya yan eh. Ay, hindi nila naintindihan eh. Lakas tanga na tayo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tinitake down. Yung video na yun. Exactly. Na tayo ay mga unggoy. At saka, hanggang ngayon ha. At saka pagpipilitan yung mga yung mga tayo ang nananakit sa kanila, sa mga gayon, ng mga enkwentro. Sino maniniwala doon? Ano naman sa masasabi nyo dun sa ating Department of Foreign Affairs na Oo gustong nga. humingi ng pahintulot bago dalhan ng resupply yung ating mga kapwa Pilipino sa BRP Sierra Madre, hihingi ng pahintulot. Abay, kanino? Sa Anong China? bayan ba yun? Taga anong bayan ba siya? Yung DFA o yung... Oo, yung DFA. Parang dapat Foreign Affairs ng Pilipinas. Ayun, yan. diba? Ay, diliwanagin natin. Oo. Narito ka. Ikaw ay DFA namin. Hindi ng China. Tapos hihingi ka ng pahintulot. Oo. Parang sariling bahay, hihingi ka ng pahintulot sa kapitbahay para Para lang maglagay ng grocery sa bahay mo. Para makapagtanim man lang, lagyan mo ng fertilizer, yung mga halaman mo, no? Hihingi ka ng permiso sa kapitbahay, di ba? Talagang... at saka pasisiritan ka ng bakit kami ang anuhin mo noon, tapos isasabihin mo kayo ang Alam mo, si Kong Manik Manaog, kahit ganyan yan, seryoso yan. Ang dami niyang programa sa edukasyon. Ang problema, sa budget ngayon, ang daming cuts sa edukasyon. Akala mo malaki, pero maraming cuts. No? Lalo na sa mga universidad, katulad ng PUP, katulad ng UP, etc. No? Hirap na nga ito si Kong Manik Manaog na gawin yung kanyang sariling paraan para ma-educate ang mga Pilipino. Gastos niya sarili yan, ha? Gastos niya sa sarili, oras niya. Tapos, may krisis yung ating educational system, tapos babawasan mo pa ng pondo. Ano masasabi niya ron, Kong? Ay, ako nga, alam mo yung advocacy ko tungkol sa content creation. Nagtuturo kami ng very simple yung aming workshop. Paano gumawa ng short video gamit ang aking cellphone. Kasi palagay ko, dahil
yung batas natin na walang pumapansin na since 2022, batas na yung PCIDA, Philippine Creative Industry Development Ah, Act. batas na pala yun. Batas Bagal na. na 2022 pa. Kahit kayo, hindi niyo po alam. Yeah, but nobody is doing anything about Para it. ikaw We Because, know. hindi naman ikinakalat. Kasi ang point ko, tungkol sa education ito eh. Ang point ko, kanya kami nakakapagturo ng gano'n, 3 days lang marunong na. Ano ba namang craft ang pwede mo ituro in 3 days? Wala. Pero yung content material, 3 days lang, pwede na. Ano yung nakakagawa ka na ng... Ibig sabihin, kahit mga senador, may pwede dyan? Pwede. Si Robin mag-enroll dyan? Oo, siya nga ang dapat mag-enroll dito because ang kailangan... Para yung common. ang creative industry at saka ang acting ay feeling, hindi thinking. So, miski na nung kabobo ka kagaya ni Robin, ay pwede ka dito sa... Sasuggest pwede natin, ka ha? sa, Basta may feeling. gawin, hindi mo kailangan ng utak. Oo. Kailangan mo lang ipakiramdam. Kasi feeling pa naman yun. Ang creative material, expression ng pakiramdam eh. So, napakadali. Kanya nakakapagturo kami ng 3 days lang. At lahat susunod na. Nagsisimula lahat sa puso yan. At Sabi doon nga nila ni Pope Francis. ma-exercise ang freedom of expression nila. Oo, puso magsisimula. Ang problema, yung mga walang puso. No? Anong gagawin mo sa mga yun? Papasabayan dyan? Aba, edi maghintay sila ng Valentine. Para magkapuso sila. Papanain naman. Sa Valentine, papanain naman yung puso. Wala kayong magagawa. Pero kung very curious ako, paano po kayo nagsimula bilang Congressman Manik Manao? Yan na, kay Mr. Shuli, Mongolian Barbecue. Ako ang director noon sa TV. Pasensya na ako, ang director. bata pa to. Oo Hindi nga, niya alam. Hindi niya alam. Ang character na ito since 1989. Noon sinimula namin ng Wow. Mongolian Barbecue. Kapapanganak ko pa lang nun. Oh, yun. So, Talaga ba? 1989. Magkaedad tayo. Sabi sa akin nga, meron lang kaming nangangailangan siya ng congressman na ma-i-interview. Sabi ko, ay wala namang papayag na congressman dahil yayariin mo lang ang pagtatawanan mo. Mapipikon yun. Mapipikon yun. Ang pwede lang, ang nag-guess na kami noon, swerte kami kasi hindi pikon si FBR at that time. Chill lang yun. Chill lang yun. So, di ba, 89. So, hindi pa tapos si Cory. Siya, hindi pa tapos si Cory. Ano na kami niyan. So, nung sabi niya, mag-imbita tayo. Sabi ko, wala tayong maimbita. Sabi niya, ikaw na lang ang mag-congressman. Kanya sabi ko, sige, pero gusto ko Batanggenyo. At saka yung accent ko, dyan po sinimulan. Batanggenyo. Batanggenyo accent. Kasi sabi ko, gusto ko yung para tatak talaga yung character. So, hindi nyo natural yun? Character po yun. Character. Oh, wow. Wala namin. But Ikaw I talaga started yun eh. kasi I'm one of the founders of Repertory Philippines in 1967. Wow. 1967. So, sanay ako sa English. Pa-English kami noon. English teacher yan. Oo, yan. Oo, yan. Ay kami worst talaga kami mag-English. Galing pa ako Ateneo de La Salle Aranea. University. Ano ka pala? Ateneo de La Salle University of the Philippines. So anyway, yun yung ano ko na... At saka I was into theater talaga. And then, after a while, advertising ako. I was vice president of an advertising agency way back 1971. So, perfect storm pala yung kombinasyon nyo. Perfect storm, di ba? Rapper, Philippines, advertising. Kanya itong pinasok ko. Mr. Shuli, Yeah. talaga nagsalubong eh. Oo. No? Sama-sama. Tapos I became Director General of the Film Academy of the Philippines. So, iba ng milieu yun. Mga So, anong Eddie Garcia Lo. So, anong tingin nyo dito sa dramatic Oo nga. persone? Naku, ang papangit naman umacting nila. Ni Pia. Naku, Sa pagkasagutan kahapon. Anak na tupa Kain talaga. mo na yung ano. Oo, talagang makakain mong bigoti mo sa...
Sa mga ganong mga performance Oo, na di ba? gano'n. At saka halatang nakakakilapit ka. So, hindi papasa. Sa Film Academy. Hindi pwede yun. Natatakot kami, hindi niyo man lang kami kinamusta. Ganon. Ay, ano, pakialam namin na iyan. Bakit ka naman namin kukumustahin? Eh, hindi ka nakakatulong sa amin. Bakit kita ka kumustahin? Masaya sila actually na kumakain after nung baril-barilan doon. Oh, yun na nga. Ikaw, ang dami nilang inimbento eh. Kung ano-anong kalintikan eh. Ay, kapangit ng script. Ay, doon nagsisimula ang lahat. Hindi kayo kinonsulta. Oh. Ha? Sabi nga, wala. Ay, pag magtuturo nga, di ba, 3 days lang, ang 3 lang ang ano, the story is the master. 3 master keys. The story is the master. Ay, doon, wala. Wala. Bagsak na. Bagsak. Ay, ano yung storya? Hindi malaman kung ano yung storya. Oo. Bakit ka ba nag-a-acting ng gayaan? Oo. Ano ba yung storya mo? Oo. Ay, wala na may storya. Hindi acting yan. Nalulunok Mali ako sa yan. Eh, hindi mo naman kailangan mag-acting sa pagnanakaw eh. Ay, kanya Diba? nga. Ay, ina-actingan pa eh. Dinadagdagan pa nung nagnakaw kami dahil ganito. Oo. Ay, wag mo na eh. Nagnakaw ka na eh. Bago mo pa Political explain. persecution ito. O, Selective diba? justice naman daw kasi. Alin? Selective justice. Sila lang daw ang pinaparusahan. Abay, sino ba ang nag-invento ng 13 majority nila? Hindi Oo. sila din. Lucky number. 13 na, Oo. 13 lakas tanga party. Oh. Sila yung namuna. Ano nung 89? Hindi. Wala pa rin partido niya. Wala pang lakas tama party noon. No? Di ba? Wala pa. Binubuo pa lang. Binubuo. Pero doon nga nagsimula yung lakas tama. Si Congressman Manik Manao, okay? Lakas tama party. Nauna pa pala kayo doon sa partido ng lakas tama. Di ba? Kanya kalaban namin ngayon, yun yung lakas tanga. Alam ko yung jingle ninyo. Lakas tama, ako'y nawawala. Ay, sanay kami sa ganyan. Di ba? Over the bakod. Over the bakod. Mag-apply ka na, 3 araw. Oo nga eh, mukhang kailangan ko. Kailangan nyo rin. Ha? Kailangan nyo rin. Napakasimple lang ng content creation. At saka yung acting, napakasimple. Kasi nga, hindi mo kailangan ng utak eh. Kanya ang daming nangangahas mag-acting. Pag-enrollin namin si Robin doon. Oo. At si Mariel. Oh, welcome sila. Welcome. Eh si Amy. Oy, naka-partner si Amy, trivia. Oo. 1976 ata or 19. Partner ko siya sa on stage. Oh. Diary of Anne Frank. Oh. Pag-research ninyo. Ano role niya doon? Anne Frank. Anne Frank? Ako yung boyfriend niya. Siya si Anne Namitisin pa kami. Oh. Hindi kayo natusok? Hindi, pero walang mali siya. Walang mali Hindi siya. kayo nagka-developan? Walang mali siya. Walang Ayaw mali ko siya. na mali siya. Ako'y yun ang Kasi may tama siya. patakaran ko. Eh paano kung yung partner niyo? Maghalik ng walang mali siya, makipag-yakapan ng walang mali siya, gumanon ng walang mali siya. Kung Malik Manaog, anong advice niyo doon sa sumusunod na henerasyon sa inyong Yes. steps, sa inyong landas? Yung mga katulad ni Lovely na I think- Bisaya, Oo. no? Taga Mindanao. Si Team Team Tarty, et cetera. Ilongga. Ilongga. May mga ganun bagong henerasyon na kayong idolo. No? Kayong ginagaya. Anong advice niyo sa kanila? Well, No? unang-una, learn how to express yourself at any given time. Kasi yun ang tinuturo ko sa no acting please. Kailangan mo i-express ang nararamdaman mo. Kasi ang lahat na nararamdaman mo, kailangan mo i-express. Kasi unexpressed feelings are toxins in your body. Pag hindi mo na-express lahat yung mga nararamdaman mo, magkakasakit ka. Sigurado yun. Sigurado yun. Knock on wood. Kanya ganito ang ano ko, 81 ako. Pero hindi ako nagkakasakit talagang. Mahal ako ng Panginoon, siyempre. At saka, because nga, I express everything that I feel. I have not been hospitalized except once to remove cysts. Parehas tayo I have not been sick the last since 1985. Wow. Hindi ako nagkakasakit. Grabe. Hindi ako nag-a-absent. Hindi ako nag-a-absent So sa ano. si
kung Malikmanao, magiging sumpa pa rin for the next Oo. 30 years. Oo nga. Wag sana, wag naman. Hindi, ako naman 81 na nga ako pag tinatanong, anong ginagawa mo ngayon? PhD. Hindi naman yung doctorate pilot. Preparing for happy death. Yeah, ang galing ah. Oh, wow. Oo. Eh, masaya naman ang buhay. Bakit ko Di ba? Ba't ka malulungkot? Di ba? Bakit ka malulungkot? Oo. Hindi, I can prepare for a happy death. Kasi wala naman ako nararamdaman. Isa ba sa babahagi nyo sa susunod na henerasyon na katulad nyo ay huwag seryosohin ang sarili? Oo. Dahil itong mga lintik na to, puro siniseryoso sa Yan na sarili. nga, yan na God's nga. gift to the Filipino people. Yan na Di nga. ba? Ako, Oo. yan ang iniilagan ko. Gawin, siyempre, artista, ina-idolize ka. Sabi ko, pero una ko sinasabi, oy, hindi ako role model, ha? Ako'y artista, hindi ako role model. Huwag ninyo akong anuhin na kailangan mag-behave ako na, ay, hindi. Hindi ako Siguro role ang model. mahalaga kasi, Congressman Malikmanao, mga aral, hindi role Yeah. model, mga Oo. lessons, di ba? Oo. Para hindi na sila mahulog sa bangin, Oo, di ba? ay, ang mga Oo. lessons ko. Oo. Sabi ko nga, sa mga tinuturo ko yung masalawikain, ang pinakamagandang, I have learned in whatever state I am to be content. So, Yan. wala akong... Ikaw, Na- Lovely, yung huling tanong mo para kay Congressman Malikmanao, Huling iyong tanong henerasyon, bago mo malunok ang iyong bigote, no? Uy. Tawa kayo. Nagmumukha akong subdued kumpara kay Kong Malikmanao. Hindi, kasi napanood ko yung 4 alas ninyo before. Ay, masarap. Maganda yun. Ang Masarap. sabi niya kasi, kailan kayo matatalo or kailan papahinga. Tapos Pag may mention siya about edukasyon. Yes. Tell us more about it po. Well, ang sinabi ko, si Emily ang nagtanong sa akin yan as congressman, palagay niyo kung kailan kayo matatalo. Sabi ko, pag natuto na ang tao. Pag natuto na ang tao, matatalo na si Congressman Malikmanao. Pero habang kanya ako'y panalo ng panalo. Because, well, no term limit si Congressman Malikmanao. Oo nga, eh. All the districts of Batangas. So, Ayuda King. ayuda. Solar King! Batangas. Lintik din yan. Magaling din sumayaw. So, Kong Malikmanao, huwag kayong magsasawa, dahil Abay, oo, basta iimbitahan ikaw, namin eh. kayo lagi. Marami Basta- kaming mga plataforma na... Pero Basta yung isang tanong na sige, lang. sige. Moving forward to 2028 po, ano sa tingin nyo yung dapat nagpipay attention to ang mga ordinaryong Pilipino sa pagboto ng susunod na mga leader? Well, kilatisin natin kung sino ang mga kandidato. Ngayon naman, nagde-declare lang si Vice President Sara. So, kung ayaw nilang mag-declare lang this early, si Congressman Malikmanao, I can declare as early as now. Pwede ba ako mag-Vice President? Oo, lakas tama Oh, party. lakas tama, ha? oo. Basta lakas tama. Oo. Ang kalaban niya, lakas tanga. Oo, yan. Oh my God. Yan yung... Anak, kakumpanya mo kami, ha? meron na kaming may mga kaklase ko noon, nagsama-sama kami isang gabi dito, nakainom kaunti. Sabi, ano ba ang ay di lakas tama party tayo. So, kung sabi, walang nag-volunteer na sila. Oo. I will share with you my platform. Na platform, of government. oo. Kasi, Oo. siyempre, dapat meron akong platform. Oo, Kung yeah. tatakbo ako, dapat prepared din ako. Wala pa naman kayo Senate slate. Wala pa. Wala pa, kasi gusto ko muna yung platform ko na no taxes, lahat ng mga yan. Magbenta ng pangarap. Oo. Pero okay lang sa inyo mag-vice ako. Oo naman. Kasi tanggihan nyo ako eh. Hindi, ikaw ay ang ano naman kung ano ang degree ng lakas tama. Medyo mataas, medyo mataas. naman Mataas naman yung degree So ng lakas hanggat walang matinong magdedeklara na maging matinong leader. Ayaw ko na muna. Mamimili ang mga taong bayan between lakas tama and lakas tanga. Ayun, yun ang gusto ko mangyari. Actually, yung makakalaban namin, ang lakas din ang tama nun eh. Sumobra nga, Sumobra kanya naging lang, lakas no? ka nga. Oo. At saka naging isa yung kanilang, ang pinuno nila isa lang. Ano po masasabi nyo sa Foxilic? Ha? Sa Foxilic?
Yung sili ka na yan. Ay, hindi ko pa napapagay. Very silly sa akin yun eh. No comment on that. Wala muna. Gawin, hindi ko pa maintindihan yung kung ano ang para sa Pilipinas doon. Ako naman eh, kung Okay ano lang po, hindi naman alam ng Vice Presidente. Okay. Basta kung ano lang ang alam, ang para sa Pilipinas, yun lang talagang tinitingnan ko. Maraming salamat. Ay, thank you, Kung thank Malik you. Manaog, no? Thank you. Pakabait ka, ha? Okay, thank you sa inyo. Huwag na po kayong manalo. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita na naman tayo ng analyst sa kabilang panig. Wala na tayong choice. Kung sa bana, talo niya ang mga nagsisitalinuhang mga DDS. Ito na ang ating resident analyst, AI analyst. Parang iba yun Walang iba kundi si Jin Poo Poo. Nahawa ka na sa guest natin. Syukran, Ronald ang lovely. Sana'y safe kayo sa nakaraang baha. Kami kasi, hindi. Nalubog kami sa baha. Paulit-ulit na lang na ganito ang eksena tuwing umuulan. Nakakapagod na. Ginagawa kaming mga isda. Saan ba kasi napunta ang mga kinurakot na budget sa flood control? Tapos ngayon ang gusto, higit 107 billion pesos budget sa flood control para sa taong 2027? Are you okay? Palpak ang resulta, dagdag budget, binaha mga tao, dagdag budget, di ba pwedeng dagdag pananagutan naman? Hindi pa nga napapanagot ang big fish at ang daming nakatiwangwang na hindi natapos na proyekto. Ang sarap magsabi ng bad words gaya ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mapapamura ka talaga sa buweset. Bakit nyo sa kaban ng bayan kukuhain ang budget? Doon nyo yan kuhain sa bulsa ng mga kurakot. Hindi na kayo nahiya. Dapat kayo ang dumadampot ng mga basura doon sa Paranaque eh. Grabe naman. Ito naman si Jin Poo. Tama naman yung kanya mga sinasabi. Yes, and we agree. Oo, ang problema, sabi nga ni Marshall McLuhan, the medium is the message. Anong Dapat- karapatan? Yun, oo. Hindi pwedeng ipokrito Exactly. yung nagme-mensahe. Ayusin niyo muna yung flood control sa Davao. Ayusin niyo muna yung liquidation niyo. Exactly. Hindi yung liquidation sa Tokhang, yung liquidation niyo sa opisina ng OBP, ng DepEd. If we call for accountability, dapat sa lahat. Hindi yung exempted ang Davao City. Kasi idol. Correct. Diba? Kaya tayo, pwede nating banatan. Exactly. Diba? Ito si Jin Poo. Sino ba nagpapasahod dyan? Ha? Mukhang Ha? ano yun singkit. Ha? Ay, ako Sino ba yun? Nagpapasahod? Sino ba nagpapasahod dyan sa hayop na yan? Hayop naman siya talaga, di ba? Ay, ayoko. I No. love animals. Parang hindi. No. Talaga? Oo. Ah. Uy! Malaking pusa yan. di ba? Ay, oo nga pala. Di ba? Oo. Oh, inflated na pusa. Oo, di ba? Pati yung kanyang ego inflated. Eh. Oo. Oo. Pero tama naman ang karamihan sa point ni Jin Poo Poo, and I Yes. totally Agree agree naman tayo ron. na lagi na lang umuulan, binabaha tayo taon-taon, tapos dagdag budget, flood control project na naman, tapos saan na naman mauuwi sa bulsa ng mga politiko. Oo, kaya ako lagi napapagalitan dito sa The Lovely Show eh. Lagi ako late. Dahil dyan sa mga baha na yan, di ba? Baha Oo. talaga ang sinisi Oo. Baka yung mga mo, ang dami mo kasing shows. Oo. Hindi naman. Kaya magdala ka na kasi ng ng phone stand mo. Hindi, malapit na akong bumili ng drone helicopter. Doon na ako sasakay, tapos magpaparachute ako rito. Di ba? Sa istasyon, di ba? Sasaluhin ba ako ni Jin Poo Poo? Oh, inflated yun Oo. Safe ka doon. Yun. Oo. Ngayon naman, magbabasa tabuli tayo ng mga makabuluhang puna ng ating mga detractors, ng ating mga Yes. netizens. I love Ito that. pinaka-paborito ko rito. Oh.
Well, it's positive. Ah. June free as 3050. Nakakagulat yan. Wow, nagulat kami. Ang saya ng program na ito. Nakakaalis ng stress. Buti At ka pa. nasi-stress din ng iba. Oh. Si at 267. Laughter is the best medicine in the show. It relieves us of the stress. The crooked politicians are giving us, the ordinary citizens. This is a very good satirical show with humor hosted by father and daughter. Kudos. Teka. Tama ba tong show na to? At puro positibo yan, no? Eto. Eto na yon. Eto na yung inaabangan natin. Yan, oh. From Wendell Alera, Lord De Vera. Tulungan nyo silang tatlo. Bakit tatlo? Silang tatlo? Na gumaling ang kanilang pag-iisip. Malapit na. Lord, patawad. Uy, may kapangalan ako. May tokayo ka pa. Lovely Totanes. Dalawang walang silbi nag-usap. Kore ka dyan, no? Ito, paano babasahin nung kay Dave Brian? Oh, Clown! yan, ganyan. Alon Ojatsong, pambobong show. Talaga, kasi nanonood kayo, so para sa inyo to. Mga bobo, welcome! Attend kayo dun sa 3-day seminar ni Congressman Malik Manaog. Exactly. Jay Panya Ganub. Black ko itong show na ito sa wall ko. Anti-Duterte, lahat pinalalabas sa show na ito. Di naman. Di naman, konti lang. Nakakaumay na. Wala na ba kayong ibang palabas kundi paano ibagsak ang popularidad ni BP? Hindi namin kaya yon. Kahit ano pa ang gawin nyo, mas lalo pang sisikat si BP Sara. Sikat naman talaga yung foxilic niya. At saka, kung mag-block ka, huwag ka na magpaalam. Oo, i-block mo na lang. Please. Oo. Aguavera Isidro, mga analyst na never naging tama. Oo. Ngayon pa naman, 2%. Ay, two. Na tama. Oo. Roel Sanchez Padugdug, komedyan. Dapat hindi sineseryoso mga pagmumukha. Ha. Oo nga, yung bikote ko nga eh. Nalunok ko eh. Vice Vin Alfon, Dutae Show. Baho naman. Salamangkero Hesuka, The Bugok Group. Kasama siguro dito yung mga tigakuha ng camera. Benz Montez, mga uplok. At Kakarots Domain. Another heartwarming episode ng paborito ko mag-ama. Positibo na naman. Parang hindi ako sanay. Di ba? Uy, binabasa ko naman yung mga positive comments. O Alon o Jatsom, pambobong show. Oo nga, nabobobo nga ako rito. Grabe ka. Dalawang Weng Sumangge. Dalawang Abnoy. Edi wow. Miss Cooking, D2D. Ang ganda ng show nyo. Maraming matututunan. Ha 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 ha. Maraming salamat. Nabusog naman ang puso ko. Oo. At Tess Hob. Nakakahawang tawa ni Lovely. Marami pang nakakahawa dyan. Contagion. Oo. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng special text line para sa mga gustong lumapastangan at magbasa amin. Medyo boring na recently yung mga pambabash ninyo. No? Hindi na challenging. So please, kung may mga challenging comments kayo, Talas-talasan niyo pa ang pang-iinsulto. Kung may common sense. i-text lang ang inyong comment at isend sa *88 to all small subscribers. At yan ang isang oras ng mga pang-asar na balita sa gitna ng napakaraming baha. Tandaan, ang pikon, pangit. Ako si Ronald Llamas. At ako, si Lovely Granada. Ito ang sabay nga. The Lovely Show. Sabay. At ito ang The Lovely Show. Also with the Ronald Ronald Llamas. Llamas.